Hinahain ko na ang mga pagkain sa mesa nang bigla na lang bumaba si Lauren sa upuan at tumakbo palabas ng bahay. "Grandpa!" Rinig kong sigaw niya mula sa labas. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi dahil humina na ang boses niya. Maya-maya ay pumasok na silang dalawa sa kusina. Tanging masiglang boses lang ni Lauren ang naririnig ko. "Yes, we'll play with my dolls today. Do you want to join us, Grandpa? It will be so much fun. I'll let you borrow Wendy." Saad ni Lauren. Si Wendy ay isa sa mga manikang pinangalanan niya. Sasagot na sana si Daddy sa kanya nang makita niya akong nakatingin sa kanilang dalawa. Umiwas siya ng tingin at umiling kay Lauren. Bumagsak naman ang mga balikat ni Lauren at napasimangot. Akala ko ay iiyak na siya, pero gano'n na lang ang pagkabigla ko nang ngumiti siya sa lolo niya. "Okay, we'll play some other time then." Masiglang saad niya at tumakbo papunta sa upuan niya kanina habang hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya. Sumakit ang puso ko sa nakita. Bata pa lang pero alam na niya kung paano magpanggap sa harapan ng ibang tao, lalo na sa harapan namin. "How did you grow up so fast, baby?" Tahimik lang siyang kumain ng agahan na inihanda ko. Tanging ang pagtunog lang ng mga kubyertos ang maririnig sa buong paligid. Gusto kong basagin ang katahimikan, pero hindi ko alam kung paano gagawin yun. Uminom ako ng tubig nang bigla-bigla na lang magsalita si Lauren at tawagin ako. Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. "What is it?" Tanong ko. Tumingin siya sa aming dalawa ni Daddy at napalunok bago nagpatuloy. "We have a family day next week in our school." Natigilan ako sa sinabi niya. Lauren's in her first grade this year and they have a family day. Hindi siya naka-attend nung kinder siya dahil nagkasakit siya nung araw na yon. At ngayong may family day na naman, sumasakit na naman ang puso ko para sa kanya. "You didn't get to attend last year because you're sick, but no, we'll attend, okay?" Tumango siya. Napalunok naman ako. Ano ba ang gagawin? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa tuwing family day. Dati kasi noong nag-aaral pa ako, ay wala akong kasamang pumunta sa ganoong event sa school namin. Kaya nananatili na lang ako sa bahay at pinapalipas ang araw. Ngayong may ganitong event ang school ni Lauren, I'll do my best to attend. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang lungkot at sakit na naranasan ko nang wala akong pwedeng makasama sa family day. She has me. I'm her mother, and I'll do everything for her. I may have raised her alone, but I made sure to fulfill the responsibilities of a mother and father at the same time. Hindi ko hahayaang maramdaman niyang may kulang sa buhay niya. I grew up without a mother figure, and it's not easy. Kahit ako lang ang kinikilala niyang magulang, sisiguraduhin kong hindi niya hahanapin ang presensya ng ama niya. My teacher said that we have to perform in a stage and show our talent. And there's a lot of games, Mommy. Sagot niya. Ngumiti ako. Okay, we'll talk about it later, okay? Finish your food first. Saad ko na agad din naman niyang sinunod. Pagkatapos niyang kumain, ay ako na ang nagligpit sa pinagkainan namin at naghugas. Si Lauren naman ay sinamahan ng grandpa niya sa labas. Malamang ay kukulitin na naman niya yon. Nang tapos na ako sa mga gawain, hinanap ko si Lauren at nakita siyang kausap si Daddy sa may patio ng bahay. Nagbabasa si Daddy ng dyaryo habang nagsasalita naman si Lauren sa tabi niya. My teacher said that I can bring anyone in the family, so I'm inviting you to go there, Grandpa. Natigilan siya pagkatapos ay napayuko. Ilang segundo lang ay itinaas niya ang ulo at ngumiti. Well, are you going to be there? I don't know, Ellie. Mahinang sagot ni Daddy kay Lauren. Nagitla ako sa itinawag na pangalan ni Daddy kay Lauren. I didn't know that he calls her that. Tumango naman si Lauren. Grandpa? Tawag niya sa atensyon nito matapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nanatili naman akong nagtago sa sulok para hindi nila ako mapansin. I really love it when you're calling me Ellie. You're the only one who's calling me that. Nakangiting saad ni Lauren kay Daddy. I love you too. Napangiti ako sa narinig. I named her Elizabeth because it's my mommy's name. Para kahit man lang sa pangalan ni Lauren,
ay maging parte siya ng buhay nito. Agad na naisip ko rin na baka ganyan din ang tawag ni Daddy sa kanya dati. Dinala ko si Lauren sa dagat dahil ilang beses na niyang hiniling sa akin na pumunta roon at ilang beses ko rin na tinanggihan ang gusto niya. Hindi ko kasi siya pinapayagang maligo sa dagat kapag ang tagabantay niya ang kasama niya dahil hindi ako kampante. Magmula noong araw na naaksidente ako habang pinagbubuntis siya, mas naging maingat na ako. Napangiti ako nang makitang tumatawa si Lauren habang iniiwasang maabot ng mga alo ng mga paa niya. Tatakbo siya papunta sa dagat. Pagkatapos ay tatakbo ulit kapag pabalik na ang alon sa dalampasigan. Mommy! Kumaway siya sa akin kaya kumaway rin ako pabalik sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo ulit siya. Baby! Tawag ko sa atensyon niya. Kasalukuyan siyang namumulot ng mga shells sa buhangin. Lumingon siya sa akin pagkatapos ay tumakbo. Dala-dala ang mga shells na napulot niya. Mommy! Look! I've got a lot of seashells! Sigaw niya nang makalapit sa akin. Binuka niya ang dalawang palad kung saan naroon ang iba't ibang klase at may iba't ibang kulay na mga seashells. What are you going to do with this? Tanong ko. Umupo siya sa tabi ko at ngumiti. I'm going to put it in a jar and display it inside my room. And I'm going to show it to Daddy. Natutup niya ang bibig. Para akong sinaksak ng ilang libong punyal dahil sa nasaksihan. Nung una niyang binanggit ang tungkol sa daddy niya ay hindi na yun nasundan pa. At ngayong nadula siya sa pagbanggit tungkol dito, ramdam ko yung sakit na parang nanonuot sa buto ko. Huminga ako ng malalim at pilit inignora ang sakit na nararamdaman. Matagal ko nang inalis at kinalimutan ang alaala tungkol sa ama niya. Magmula nung lumipat kami dito at nanganak ako, wala na akong balitang narinig mula sa kanya. At wala rin naman akong planong malaman pa ang tungkol sa kung anumang balita tungkol sa kanya. Why did you cover your mouth, ha? Malumanay kong tanong sa kanya. Napanguso naman siya at pinaglaruan ng mga seashells na nasa palad niya. I just think that you don't want to talk about him. My daddy really never crossed my mind, Mommy. I choose not to, but I'm really curious about him. What does he look like? Or is he a nice person? What is he doing for a living? Will he be happy to know about me? Namumula ang mga mata niyang tumingala sa akin. Does he want to meet me? May bumara sa lalamunan ko nang makita ang pangungulila sa mga mata niya. Pero mas nabasag ang puso ko nang makitang pumatak ang mga luha niya at ang mabilis niyang pagpuna sa mga ito. But it's okay. I'm still happy that you're here, Mommy. I'm just curious how would it feel like to have a daddy. And I felt so bad that I felt that way when all you ever did was to fulfill those missing pieces. Saad niya. Lauren. Pagbanggit ko sa pangalan niya at pumatak na ang pinipigilan kong luha. I love you, Mommy. And I promise to never ask about him anymore. Have you ever felt so guilty that it's choking you up? I closed my eyes as I saw Lauren being gloomy today. She's not the usual talkative and jolly Lauren I raised. After that talk the other day, she seems different now. Even if how many times she tried to be cheerful, her eye says otherwise. What happened to her? Napamulat ako ng mata at napatingin sa gilid ko. Nakita kong nakatayo si Daddy habang nasa malayo ang paningin. Nahula ko ay si kinaroroonan ni Lauren ngayon. Napaiwas ako ng tingin at lumingon sa direksyon ni Lauren. She's playing with her dolls outside her house. She asked about her father. Napalunok ako. And then she told me that she'll never ask about him anymore. I never thought she'd act this way. Narinig kong huminga siya ng malalim. Ellie, panimula niya. Ellie always asked me about him, and I refused to answer her because I knew nothing either. She told me that her classmates' daddies always send them home. She was curious, but she shrugged it away because she thinks that you might get hurt. But now that there will be a family day, she was curious again. Ellie's a smart kid, Julia. Lumingon siya sa akin. She might say that it's okay, but deep inside her, it's not. The child will always long for the warmth and affection from her father. Daddy's words linger in my mind. This is the first time that we talk this long.
Maybe because it's about his granddaughter now. It may seem that he doesn't care, but he really does. Tahimik akong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Lauren. I halt when I heard her talking to her dolls. It's gonna be okay, right? It's not that I can't live without him. Nakaya ko nga ng 6 na taon. Mommy haven't said anything about him, and maybe she's hurt because of Daddy. So how can I long for someone who hurt Mommy, and someone I haven't seen? Napaawang ang labi ko sa narinig. You're right, Dad. She's a smart kid. Nanatili ako sa likuran niya ng ilang segundo bago ako tuluyang lumapit at umupo sa tabi niya. Nabitawan niya ang hawak na manika at napatingin sa akin. Hinaplos ko ang buhok niya at sinuklay iyon gamit ang mga daliri ko. What talent do you want to show? Tanong ko sa kanya. Napangiti naman siya. Oh, I want to sing, Mommy. My teacher told me that I've got a good voice. Masigla at masayang sagot niya sa akin. Napangiti ako at hinalikan ng sentido niya. I hugged her. Aha? What do you want to sing then? Interesado kong tanong sa kanya. Tumingala siya sa itaas at nilagay ang daliri sa baba niya. Mukhang nag-iisip talaga siya kung ano ang kakantahin niya sa family day. Nakatingin lang ako sa bawat kilos niya. Mommy? Yes? May naisip ka na ba? Tanong ko at hiniharap na ang sarili sa kanya. The event will be whole day, Mommy, and you have to work for sure. Mahinang saad niya. Nalungkot ako sa sinabi niya. She really thinks about me first before doing anything. Even it means hurting herself in the process. Baby? Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay at tinitigan ang mga mata niya. I'll be there, okay? Magpapaalam si Mommy sa work para makapunta sa event niyo sa school, okay? Tumango naman siya at sumagot. Okay. You don't have to worry about the things that adults should do. Lauren, I appreciate your concern. I really do. You can tell me everything that's bothering you. You can share it with me and I'll listen. Mahinahong paliwanag ko. Even if it's about Daddy? Natigilan ako sa sinabi niya. I know that I promised you about this already. I just want to know about him, that's all. Gusto ko lang may maisagot kapag nagtatanong ang mga classmates ko. Napangiti ako. All this time, all I think was my pain, but I never think about hers. I caressed her hair. Sure. Nanlaki ang mga mata niya at sobrang laki ng ngiti niya. She hugged me tightly while saying thank yous endlessly. She asked me a lot about Quinn. What he looks like, his work, what he likes and what he doesn't, his hobbies and a lot of things about him. But she never asked me about his name. All she did was calling him Daddy. Maybe she doesn't want to ask more about him other than those things. Lauren? Tawag ko sa kanya. After asking me, she continued playing with her dolls. Tumingala siya sa akin at agad ding napapikit dahil sa pagkasilaw. She smiled cheekily and brushed her hair. Yes po? Tumigil na siya sa paglalaro at nakatuon na sa akin ang buo niyang atensyon. Do you hate him? Napakunot ang noo niya. Your daddy, do you hate him? I nervously asked. No? She answered, unsure. I don't know. I'm just curious about him and his whereabouts. What happened to him or if he's looking for us? Kibit balikat na sagot niya sa akin. Napalunok ako sa sinabi niya. Paano naman kami hahanapin ni Quinn kung hindi niya alam na nagkaanak kami? I caressed her hair and cupped her face. She stares right through my eyes and I also stare at hers. All I could remember every time I look at her eyes was her father. She's the girl version of him. Everything about her resembles him. Love him, anak. No matter what happened between me and your dad before, love him. Because I knew for sure that if he ever knew about you, he'll love you too. She nodded. Okay, I love you both, Mommy. Sagot niya nagpangiti sa akin. I smiled as I caressed her hair. She fast asleep after me a lot. Natigilan ako ng maalalang, hindi man lang siya nagtanong kung pwede niyang makita at makilala ang daddy niya. Nang pakiramdam ko ay sobrang lalim na ng tulog niya, tumayo ako at umalis sa kama. Lumabas ako ng bahay at nakita si Daddy na nasa labas din ng bahay. Nakatalikod siya sa gawi ko
kaya hindi niya ako napansin. Nakapamulsa siya habang nakatingala sa langit. Ilang taon na ang lumipas pero ang layo niya pa rin. May malaking paderang nakaharang sa pagitan namin. My mother died when I was still a baby. I live with the yaya my daddy hired. I often saw him in her home and is always at work. Every time he saw me, I always see rage and anger in his eyes. There and then, I realized that he doesn't like me as his daughter. He never liked me. I've 24 years of my existence, wondering why he hates me so much. Until now, there's still a lot of unanswered questions that always get blocked by the wall he built for years. I never felt the love of my father, and yet, I let Lauren felt that. Did you talk to her? Napapitlag ako sa biglaan niyang pagsasalita. Nanatili lang siyang nakatalikod sa akin. Akala ko talaga, hindi niya ako napansin kanina. Yeah. Kinakabahang sagot ko sa kanya. Nakagat ko ang pangibabang labi ko bago nagpatuloy sa pagsasalita. I still haven't told her about everything but I told her the things she's curious about. Tumangulang si Daddy at hindi na sumagot pa. Nang tanging tunog na lang ng mga kuliglig at ihip ng hangin na lang ang namumutawi sa pagitan namin, bumalik na ako sa loob ng bahay. Pagkapasok ko sa kwarto, ay agad akong nahiga sa kama at napatitig sa kisame. Ang daming nangyari ngayong araw at nakakaubos ng lakas ang mga emosyon na to. Kung sakali mang mag-cruise ang landas namin, na imposible namang mangyari sa ngayon, baka sasabihin ko sa kanyang tungkol kay Lauren. Pero kung may pamilya na siya, napabuntong hininga ko at napapikit. Kung meron man, ayokong makagulo sa pamilya niya. Pero hindi ko naman ipagkakait sa anak ko ang pagkakataong makilala ang ama niya. Napilit niyang hindi itinanong sa akin sa loob ng ilang taon sa takot na masaktan ako. Siguro kapag handa na siya at kung tama na ang pagkakataon at panahon. Kinabukasan maaga akong nagising para magtrabaho. Tulog pa si Lauren nang magising ako. Dumating kagabi ang tagabantay niya, kaya hindi ko na kailangang hintayin pa ang pagdating niya. Nagluto muna ako ng agahan bago inasikaso ang sarili. Nagsuot ako ng uniforme ng resort na pinapasukan ko ngayon. Hindi ko akalaing isa sa mga branch na pinuntahan namin noon ang pagtatrabahuhan ko ngayon. Edna? Tawag pansin ko sa 26 na taong gulang na payat na babae. Kasalukuyan siyang nasa kwarto na nakalaan para sa kanya. Ngumiti ako sa kanya. Ikaw na ang bahala kay Lauren, okay? Sure, ako na ang bahala sa kanya. Huwag ka nang mag-alala. Sagot niya na nagpapanatag sa akin. Medyo madilim pa nung umalis ako sa bahay. Kaya saktong lumiliwanag na nang dumating ako sa resort. Binati ko ang ibang mga empleyado habang naglalakad ako papunta sa loob. Tanging iilan lang ang nakakasundo ko dito. Pero kahit na ganun, hindi ko na lang sila pinapansin. Wala naman akong mapapala sa kanila. Hi Jules, good morning! Bati sa akin ni Chloe. Siya ang kasama ko dito ngayon. Good morning! Bati ko naman sa kanya pabalik. Nilapag ko sa ibabaw ng reception desk ang bag na dala ko. Kinuha ko ang compact mirror na nasa loob at tiningnan ang mukha ko. Maaga pa naman, kaya pwede pa akong mag-retouch. Hi! Mula sa salamin, napatingin ako sa kung saan ang galing ang maliit na boses na yon. Dumukwang ako sa reception desk at doon nakita ko ang batang lalaki na may dalang laruan. Nakasuot siya ng blue na polo, shorts at branded na shoes. Sobrang laki ng ngiti niya sa akin, kaya hindi ko rin napigilan ng sarili kong ngumiti. Hello, sinong kasama mo? Tanong ko pa at tumingin sa paligid para hanapin ang mami niya. Malamang kasi ay tumakas na naman siya sa mami niya at umalis mag-isa. I'm looking for my Didi, sagot niya sa akin. Lumingon siya sa paligid kaya yun din ang ginawa ko. Have you seen him? Bumalik ang tingin niya sa akin. Lumabas ako sa reception area at lumapit sa kanya. Umupo ako sa harapan niya at hinawakan ang balikat niya. Inayos ko ang suot niyang polo na natabingi ang kwelyo. Ganon din ang buhok niyang tumatabon sa mukha niya. I didn't saw your Didi, Darwin. Saad ko sa kanya. Lumungkot naman ang mukha niya, kaya nag-isip ako ng maaaring gawin para hindi siya umiyak. Where's your Mimi, ha? Tukoy ko sa mami niya. Itinuro niya ang labas at doon nakita ko ang mami niya na naglalakad papunta sa direksyon namin. Oh God, Darwin! Nag-aalalang saad ng mami niya.
Tulad ko ay umupo rin siya sa harapan ni Darwin nang lumapit ito sa kanya. I told you, Didi's not here. He has to work abroad, right? Malumanay niyang tanong sa anak niya. Yeah, mahinang sagot ni Darwin. Do you want him to get mad, ha? Tinakasan mo na naman ako. Didi will never get mad at me. He confidently answered his mommy. Bumuntong hininga ang mommy niya at muntika ng umirap pero pinigilan niya ang sarili. Of course, pareho kayong sakit sa ulo. Bulong niya sa sarili pero narinig ko naman. I want to see Lolo! Sigaw bigla ni Darwin na nagpabuntong hininga na naman kay Paige. Oh God! Dapat sinama na lang kita sa ama mo. Napahilot siya sa sentido nang bigla na lang tumakbo si Darwin, paliko sa isang pasilyo papunta sa opisina. I'm really sorry. Sad niya nang lumingon sa akin. No, it's okay ma'am. Sad ko. Come on, stop calling me that. Saway niya. Asawa ko ang sakit din sa ulo ang boss mo at hindi ako. Paige na lang. Pareho kaming natigilan nang narinig namin ang pagtunog ng cellphone niya. Kinuha niya iyon sa dala niyang itim na bag at tiningnan. Bumuntong hininga ulit siya. Ilang beses ko na ba siyang narinig na bumuntong hininga? Oh, I have to go, Julia. I'll see you around. Saad niya tagading umalis habang sinasagot ang tawag. God, your son's stressing me. Rinig ko ang sagot niya sa tawag. Tiningnan ko lang siyang naglakad hanggang sa wala na siya sa paningin ko. Bumalik ako sa reception area at maayos na tumayo doon habang naghihintay ng mga tawag at mga bisita. Good morning, ma'am, sir. Magalang nabati ko sa turistang babae at lalaki na magkalingkis ang mga kamay. How may I help you? Nakangiti ako sa kanilang dalawa habang hinihintay ang sagot nila. Do you have an available room? Tanong ng babae. Ngumiti naman ako sa kanya. Yes, ma'am. We still have a lot of available rooms. We also have villas and suites that will surely fit for couples like you. Naramdaman kong may nakatitig sa akin at nang tingnan ko yun, ang kasama pala niyang lalaki. He's staring at me and I hesitantly smiled at him even though his stares are a bit uncomfortable. Nang tingnan ko ulit ang babae, ang sama na ng tingin niya sa akin. We'll get a villa, miss. Mataray na sagot niya. Nabigla ako sa biglaang pag-iiba ng timpla ng mood niya. Pero hindi ko na lang yon pinansin at ngumiti na lang sa kanya. I can't just stay in a place where snake stays. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Kung ang dahilan ng pagtataray niya at pag-iiba ng ugali ay dahil sa pagtitig ng boyfriend niya sa akin, sige lang. Basta ang alam ko ay wala akong ginawang masama at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi dapat siya tumatahol sa maling puno. Dapat sitahin niya ang boyfriend niya na kung makatitig sa ibang babae, ay parang hindi niya katabi ang girlfriend niya. Hindi lang rin sa mga lalaking may girlfriend na, kundi pati na rin sa babaeng pumapatol sa paglalandi ng lalaki kahit na nasa harapan lang ang girlfriend. Matapos nilang kumuha ng susi sa villa at umalis, nakahinga ko ng maluwag. Akala ko talaga makakasalamuha uli ako ng ganong turista, pero mabuti na lang at hindi naman.